Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-uusapan natin yung collection. So, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and then click yung bell icon para lagi kayong notify. And also, don't forget to follow and like and share yung ating Facebook page. So, yun. So, let's start. So, ngayon guys, ang pag-uusapan natin is all about collection. So, meron akong mga siguro around 4 videos regarding collection, no? Kung ano yung mga dapat yung unahin, ano yung attributes na kailangan yung targetin for low level, at least tumaas-taas yung AP nyo kahit wala kayong certain item. So, before tayo mag-start, etong account nga pala guys is already been sold, no? May bumili na itong account na to, and ang gagawin na lang namin tonight is magpapalit kami ng IGN. So, meron pa tayong isang Force Gunner guys na male naman, lalaking version. Ito kasing babae, ito yung bibili niya. So, this is the last video for this character, no? So, mag-goodbye tayo dito. And for sure, na maraming makakamiss nitong character na to, no? Kasi yung papalit dito is medyo mataas-taas na Force Gunner. So, let's start with the collection, no? So, collection natin, this is the part 1. And ang pag-uusapan natin is all about collection. Ano dapat yung mga unahin, ano dapat yung mga intindihin, no? Or yung mga hindi nyo pa alam dito sa collection. So, this is the part 1. So, ang pag-uusapan muna natin is ano yung mga dapat mong i-prioritize kapag low level ka pa lang. For example, nakuha mo na siya ng level 100, meron ka na access sa sa collection. So, ano yung dapat mong move, no? Ano yung first move na dapat mong i-consider? So, number 1 is the world. Under the world, guys, maglalabas ako ng mga mga listahan. Siguro sa mga around part 4, yung last video or last part na ng ng series na to. Para at least alam nyo kung ano yung mga ideal na tatargetin nyo para tumaas yung AP, para tumaas yung DP, or para magkaroon ng hybrid na collection. So, dito sa part 1, ito muna. So, part 1 will be the Bloody Eyes 1, 2, 3, 4, and the rest hanggang 4th locks. Hanggang dyan lang muna. Kasi unang-una, mahal na yung mga item na yan. And kung mapapansin nyo guys, tapos ko na siya halos lahat. So, ano yung dagdag nito? STR guys. Kapag Bloody Eyes, STR. Yan, yung 4 na yan. Hanggang sa makuha mo yung plus 10. Sa Desert Scream naman is the Dexterity. So, hanggang rin yan, plus 10 din yan. And then, sa Green Despair, which is the Int, plus 10 din yan. And kung kukumpitin mo yan guys, so, plus 3, plus 5, 8, plus 7, 15, and then 10. So, 25 points yan. Or 25 additional STR ang madadagdag doon sa current stats mo. Dito yun guys. Ayan, yung nakikita nyo yung 23. So kapag natapos ko yung collection na Bloody Eyes na STR, tataas pa yan yung plus na yan. Yung kulay green na nakikita nyo, yun yung unang maapektuhan kapag kumuha kayo ng ganito. So same with the other stats like Desert Scream and then Green Despair. So that's the number 1 na kailangan yung i-priority. Bakit? Dahil nga merong additional stats, distribution, and at least meron pang dagdag. Matataas pa ang AP nyo dito dahil nga madadagdagan itong contribution dito sa ating character, no? Ayan, makikita nyo yan. Tingnan nyo yung int ko guys, plus 37. So, ubod na ng taas nyan. And hindi pa yan yung sagad. Isasagad ko pa yan. So, let's go back, no? So, yun yung number 1. Let's go with the number 2. Ano yung susunod na dapat nyong intindihin? Unang-una, dapat alam nyo kung anong weakness ng character nyo. For example, kinakapos ka sa HP. So, isa pa yon, HP. Second, hindi sapat ang defense mo or sobrang lambot mo. Third, yung black rate na tinatawag natin doon sa character, which is the defense rate, which is ang responsible is defense rate. Kailangan yung hanapin yung mga yon sa collection. Same with the attack rate. So yun muna. Yung dito, usually dito nyo makikita yan. So usually ito ang inuuna nyo, attack rate, defense rate, HP,
tapos defense. So yun muna yung mga core. Core kasi yan yung pinaka-core nyo. So para hindi sobrang mahal, no, ng gagastusin nyo. So defense, HP, attack rate at saka defense rate. So yun yung second na kailangan nyo atupagin dito. So saan nyo siya makikita? So for example, ang gusto ko boss defense. Lahat ng mercenary may defense yan. So saan nyo makikita? Dito sa may bandang baba. Click, ano lang natin, no, i-drag down lang natin. So medyo malalim. Mercenaries guys. Meron diyan, ayan, mercenary 1 to 4. So itong 1, 2, 3, 4 defense lahat ng dagdag niyan. So kunyari 1, meron kang napulot ng mga ganyan. So may honor points ka na, may defense plus 15 ka pa. Tig-isa lang yan guys. And sobrang dali lang yan. Sobrang mura na ng mercenaries and wala na masyadong pumapansin. So ano pa? So collecting amulet dito. So collecting amulet 1 lang guys, ito lang. So makakuha kayo ng total of 15. Ayan, resist 3, tapos vampiric 3. Ayan. Pero hindi to advisable, kailangan yung i-farm, huwag nyong bibilin. So ano pa? Shadow titanium. So dito pa rin naman sa bandang part na to. Hanapin niyo yung shadow titanium and doon kayo makakuha ng sapat na SDR or defense. Yan, defense plus 10, 20, 32, and then 50. So, saan pa? Extreme ups and so on and so forth. So, that's the defense. Paano kung boss, defense rate naman? So, punta kayo sa dungeon. Go to EODB1F. Epaulet of the Dead. Ayan. HP. Attack rate pala, no? Sorry. B2F pala itong na-click ko. So, dito. Ayan. So for the attack rate, ito, pinakamadali ito sa lahat guys. Tatapusin nyo yan. Para makakuha kayo ng attack rate plus 10, attack rate plus 15, plus 25, and then plus 40, and then the plus 70. So ang laki niyan pag tinotal nyo guys, no? And malaking advantage din ito kahit na wala kayong sapat na attack rate doon sa upgrade. Dito nyo kunin. Tsagain nyo lang kasi medyo madami-daming farm yan. Hindi biro yan. Pero makukuha mo yung 70, yung kalahati niyan, makuha mo. Umabot ka sa 60%. Hanggang dito lang yun guys. Hanggang dito. Sa 700 na yan. Kuha nyo na yung kalahati niyan. Attack rate. Then the rest to follow na. So, attack rate, defense. So, meron pang isa. Defense rate. So, boss, saan namin makikita yung yung defense rate na yan? So, sa defense rate guys, ang ginawa ko dyan, HP na lang ang pinalit ko muna. Pansamantala lang naman. So HP, saan nyo naman siya makakuha? Dito, Lakeside, Lake in Dusk. Yan, kunin nyo yan, 1, 2, 3, 4, and 5. So HP plus 70. So ano pa yung susunod? EOD B2F 1, 2, 5 yan. Yan, no? Ang laki ng dagdag nyan guys. Yung mga binabaliwala nyo sa RS, dyan nyo isalpak. And then yung mga nakukuha nyo sa guild, dyan nyo rin isalpak. And then FI o Forbidden Island. So 1, ayan, 25, 37. Imagine nyo kahit maliit yan, tumataas ang AP nyo dyan. And then sa AFI or the Awakened naman. So for the Awakened, dito sa may bandang baba, makikita nyo naman yan. So, yung Acheron Arena. So, meron din yan. So, yun ang mga listahan for the HP sources. Pero ipa-flash ko yan sa screen para mag-serve siya as guide ninyo. So, yun yung second part, no. Kailangan yung kunin yung HP, defense rate, the defense, attack rate, defense rate. Then, sa una, kailangan nyo naman is yung stats. So, meron na kayong dalawa. Maapektuhan na ang APDP ninyan. Makuha nyo lang yung mga yan. Hindi naman kailangan tapos agad, pero i-priority ninyo sa collection. So, third on our list. So, kailangan nyong hanapin yung evasion. So, boss, saan namin nahanapin yung evasion? Evasion, guys, is one of the reason, no, kung bakit mataas ang miss chances or miss attack sa'yo ng mobs. So, saan nyo hahanapin? So, let's go with
SOD or the Seal of Darkness 1 dito sa may bandang taas. Dito pa rin, under pa rin ng dungeon. SOD. So, bibigyan ko kayo ng ano yan, cheat code niyan para at least makuha nyo. So, for the SOD, the Volcanic Citadel 1, 2, 3, 4, and 5. Kinukuha ko yan. Kasi mataas na evasion yan guys. So, kahit i-add natin yan, 5 plus 7 plus 13 plus 20 at saka yung huli, which is the 35. So, 80 din yan na evasion. And, kung mapapansin nyo, puro scroll. Scroll, mga... Usually, lahat ng item na yan, pina-farm lang yan sa RS. Sa EODB1F, sa SOD, magbasag kayo ng magbasag. So, kaya nga may auto-extract. Yun yung silbi nun. So, evasion guys, yun yung pangatlong part. So, last part is yung ating ano no, ang kukunin yung susunod ay yung ating resist down. So, ano yung resist down? So, DP naman ang maapektuhan dito, no? So, saan nyo siya mahanap? Hanapin nyo yung Panic Cave. Panic Cave 1 to 5. So, dito sa may bandang baba ulit, under ng dungeon. Hindi ko na kayo ililigaw, no? Kunin nyo yan. Ayan, resist down 1%, and then 2%, tapos 4%. So, 7% na yan, plus 6. Ignore resist critical na to. So, kunin nyo yung 1, 2, 3. So, kunin nyo muna yung resist down. Tataas na DP nyo dyan. Kahit unti-unti lang, huwag nyong sagarin, no? Pero yan yung pinaka-the best na nakikita ko sa collection. And, magandang, ano yun, magandang stats yan. Yung resist down. So, last is yung, ano natin, no? Resist CDI. So, ibig sabihin, yung critical damage. Ngayon, doon nyo nakukunin yung Panic Cave 4, and then Panic Cave 5. Tapos, Eka, or the Eternal Chaos. So, Chaos Arena. Eternal Chaos Arena. So, 1 to 5. Ito yun. Resist critical damage. Resist critical damage. Critical damage. Critical damage. And then, so on and so forth. Ngayon, 15% na resist critical, oh. Plus nyo ng 8. Plus ng 5. Plus ng 3. And then, plus ng 1. So, almost 32% ng CDI resistance. Pag nakuha nyo lahat yan, ang taas na ng DP nyo yan. So, yan muna for the part 1 ng ating series dito sa collection, no? Kunin nyo yan. Kaunti-unti lang. Huwag nyo madaliin. And eventually, hindi nyo naman malayan nakuha nyo na pala yan. Ito, kuha nyo na to. Resist critical damage 1. Pasok ka ng Eka. Tapos, i-crap mo yung 10 piraso doon. And then, the rest, isalpak mo na dito. Meron ka ng honor points. Meron ka pang resist critical damage 1. So, yun. That's the part 1, no, ng ating series. Kasi masyado siyang mahaba kung bibirahin ko kayo ng isa-isa. So, panoorin niyo yung part 2, part 3, and then part 4. Which is the part 4, i-release ko dun yung full cheat code nung collection. Para hindi na kayo mahirapan kung saang parte ng collection nyo hahanapin yung kailangan yung stats para ma-accommodate ng character ninyo. So, yun lang, and see you on the part 2, guys. Bye-bye. See you again.